Annyeonghaseyo! Hello my dear pupils. I am Teacher Flora Belberedo, in short, Teacher Bell of Lucena City, Philippines. Let's make learning basics in music easy. Bago natin simulan ang ating aralin, please like and subscribe. Para sa musika, ika-5 linggo, pag-aaralan natin ang paggamit ng barline. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makagagamit ng barline sa pagpapangkat ng kumpas sa time signature na 2-4, 3-4 at 4-4. Pag-aaralan natin kung paano ginagamit ang barline sa pagpapangkat ng mga notes at rest ng isang rhythmic pattern. Mahalaga ang ating balikan ang talahanayan ng mga uri ng notes at rest at ang bilang ng kumpas na katumbas nito. Para sa karagdagang kaalaman na maaari nating makita sa ating aralin ay ang bimmed 8th note at bimmed 16th note. Ang 2-bimmed 8th note ay pinagsamang 2 8th note. Samantalang ang 4-bimmed 8th note ay pinagsama-samang 4 na 8th note. Ang 2-bimmed 16th notes naman ay pinagsamang 2 16th note. Samantalang ang 4-bimmed 16th notes ay pinagsama-samang 4 na 16th note. Ano ang barline? Ang barline ay ang guhit na patayo na ginagamit na panghati sa bawat measure. Ang bawat measure ng isang rhythmic pattern ay binubuo ng mga notes at rest ayon sa time signature. Ano ang time signature? Ang time signature ay ang mga bilang na matatagpuan sa simula ng isang pyesa ng awit o tugtugin. Halimbawa nito ay ang time signature na 2-4, 3-4 at 4-4. Aking gagamiting halimbawa ang gawain sa pagkatuto bilang isa upang mas madali nating masugutan ang mga susunod na gawain. Dito, isulat ang time signature ng sumusunod na rhythmic pattern. Ang mga time signature na gagamitin natin ay 2-4, 3-4 at 4-4. Ito ay inilalagay sa unahang bahagi ng pyesa o rhythmic pattern. Ang unang bilang ay binubuo ng 2 measure. Ito ang unang measure at ikalawang measure. Pinangkat ito gamit ang barline. Ito mga linya na nakatayo. Upang malaman natin ang time signature ng mga measure na ito, ay aalamin natin ang katumbas na kumpas ng bawat notes at rest na ginamit. Ang unang measure ay gumamit ng quarter note. Ano nga ba? Ilan nga ba ang katumbas na kumpas ng quarter note? Balikan natin ang talahanayan. Quarter note. May katumbas na isang kumpas. Kaya ilalagay natin dito, isa. Gumamit ng quarter rest. Ilan nga bang kumpas ang katumbas ng quarter rest? Quarter rest. Isang kumpas. Lalagay natin dito, isa. Gumamit ulit ng quarter note na may katumbas na isang kumpas. So, ang pangkat nito ay may 1 plus 1 plus 1 equals 3.
may kabuuang 3 kumpas. Kaya naman, ang time signature natin ay 3, 4. Pansinin, alamin natin kung tama nga ba sa time signature ang ikalawang pangkat o ikalawang measure. Gumamit ng quarter note, may katumbas na 1 kumpas. Gumamit ito ng 8 note. Ilan nga ba ang katumbas na kumpas ng 8 note? 8 note, kalahating kumpas. Lalagay natin dito, kalahati. Gumamit pa ng 3 8 note, kaya ilalagay natin dito, tig kakalahati. Pag pinagsama natin, 1 plus 1 half plus 1 half plus 1 half plus 1 half equals to 3. Kaya tama ang pagpapangkat ng rhythmic pattern. Ito ay nasa time signature na 3, 4. Ang mga notes at rest sa ikalawang bilang ay pinangkat gamit ang bar line sa 2 measure. Alamin natin ang mga katumbas na bilang ng bawat notes at rest. Ang quarter note ay may katumbas na 1 kumpas. Ang 8 note ay mayroong kalahating kumpas. Gumamit pa ng isa pang 8 note, may katumbas na kalahating kumpas. At quarter rest na may katumbas na 1 kumpas. Para sa pangkat na ito o sa measure na ito, pagsamahin natin ang mga kumpas, 1 plus 1 half plus 1 half plus 1 equals to 3. Kaya naman, ang time signature natin dito ay 3, 4. Alamin din natin kung nasa time signature na 3, 4 ang ikalawang pangkat. Gumamit ito ng 8 note na may katumbas na kalahating kumpas. Isa pang 8 note na may kalahating kumpas. May 2 pa. So, ulitin lang natin ng 2 beses. At sa uli, gumamit ng quarter note. Pag pinagsama-sama natin, 1 half plus 1 half plus 1 half plus 1 half plus 1 equals to 3. Kaya naman, tama ang time signature natin namin. 3, 4. Laging tatandaan na ang kabuuan ng bawat measure ay mababatay sa time signature. Ang mga notes at rest sa ikatlong bilang ay napangkat ng bar line sa 2 measure. Alamin natin ang mga kumpas na katumbas ng bawat notes at rest. Gumamit ang unang pangkat ng half rest. Ilan nga ang katumbas na kumpas ng half rest? Balikan natin ang talahan na yan. Ang half rest ay may katumbas na 2 kumpas. Kaya ilalagay natin dito 2. Gumamit din ng 2 8 note na may katumbas na kalahating kumpas. Lagay natin tigkalahating kumpas. Gumamit din ng quarter note na may katumbas na 1. Para sa unang pangkat, pagsamahin natin 2 plus 1 half plus 1 half plus 1 equals to 4. Yan, saan natin ilalagay? Equals to 4. Ibig sabihin, ang rhythmic pattern na ito ay nasa time signature na 4, 4. Para sa ikalawang pangkat, gumamit ng whole note. Ilan nga bang katumbas na kumpas ng whole note? Balikan natin ang talahan na yan. Ang whole note ay may katumbas na 4 na kumpas. Kaya ilalagay natin dito 4.
Ngayon naman ay pangkatin natin ang mga notes at rest gamit ang bar line ayon sa time signature. Sa ika-4 na bilang, susundin natin ang time signature na 3-4. Isa-isahin muna natin ang mga katumbas na kumpas ng bawat notes at rest na ginamit. Sa una, gumamit ito ng half note. Balikan natin ang talahanayan. Ang half note ay may 2 kumpas. Kaya ilalagay natin dito 2. Gumamit rin ng 8 note. Balikan natin ang talahanayan. Ang 8 note ay may kalahating kumpas. Kaya naman nilalagay natin dito kalahati. Gumamit pa ng isang 8 note, ito ay may katumbas din na kalahating kumpas. Gumamit din ito ng quarter rest. Balikan natin ang talahanayan. Ang quarter rest ay may 1 kumpas. Ilalagay natin dito 1. Gumamit ulit ng 8 note. Ito ay may katumbas na kalahating kumpas. Gumamit din ng 8 rest. Balikan natin ang talahanayan. Ang 8 rest ay may katumbas na kalahating kumpas. Gumamit ulit ng 2 8 note. Kaya ilalagay natin na 1/2 sa bawat isa. Ngayon, pangkatin na natin ang mga notes at rest gamit ang bar line. Bago tayo makabuo ng isang measure, kailangan ibatay natin sa time signature ang pagpapangkat. Kailangan makabuo tayo ng 3 dahil ang time signature ay 3-4. So, simulan natin dito sa unahan. Lagyan na natin siya ng bar line. Ang half note ay may 2 kumpas. Ang 8 note ay may kalahating kumpas. Gumamit ulit ng 8 note na may kalahating kumpas. Pag pinagsama natin ang 3 ito, makakabuo tayo ng 3 kumpas. Kaya naman, pag nakabuo na tayo ng 3 kumpas, lalagyan na natin ang bahagi na ito ng bar line. Mula sa bar line na ito, ay bubuo ulit tayo ng measure sa 3. Ang quarter rest ay may 1 kumpas, 8 note kalahati, 8 rest kalahati, 8 note kalahati, 8 note kalahati. Pag pinagsama-sama natin ito, 1 plus kalahati plus kalahati plus kalahati plus kalahati ay makakabuo tayo ng 3 kumpas. Kaya naman, lalagyan na natin sa huli ng bar line. Para naman sa ika-5 bilang, ang time signature na pagbabatayan ay 4-4. Isa-isahin na natin ang mga katumbas na kumpas ng mga notes at rest. Ang 8 note ay may katumbas na kalahating kumpas. Isa pang 8 note, kaya isa pang kalahati. Gumamit din ng 8 rest na may katumbas na kalahating kumpas. 8 note muli, kalahating kumpas. Gumamit din ng quarter note na may katumbas na 1 kumpas. Isa pang quarter note, 1 kumpas. At gumamit din ng whole rest. Balikan natin ang talahanayan kung ilan ang kumpas na katumbas ng whole rest.
whole rest, may 4 na kumpas. Atin ang pangkatin gamit ang bar line. Simulan natin sa unahan. Lagyan na natin ng bar line. Pagsamasamahin ang mga kumpas hanggang makabuo tayo ng 4. Kalahati plus kalahati plus kalahati plus kalahati plus 1 plus 1 ay may katumbas na 4 na kumpas. Kaya naman sa bahaging ito, lalagyan na natin ng bar line. Sa ikalawang measure, nakabuo agad tayo ng 4 na kumpas gamit ang whole rest. Kaya naman, lalagyan na rin natin ito ng bar line sa uli.